Ngayong panahon ng tag-init, nako, kahit beat the heat ang motto ninyo, minsan hindi talaga maiiwasan ang pagkakaroon ng bungang araw. Pero ano nga ba itong bungang araw na ito? Paano ito maiiwasan? Halika kayo, atin na yang pag-usapan. Sagabal talaga sa mga pamamaraan ng pag-e-enjoy ng kahit na anong araw ang nakakairitang bungang araw. In English, prickly heat ang tawag dito o yung miliarya. Butlig-butlig o pantal-pantal na dulot ng natatrap na pawis sa balat ang prickly heat. Madalas nangyayari yan kapag mainit ang panahon dahil mas maraming pawis ang na-generate ng ating katawan. Dahil nga po makukulit ang mga bata at mas gusto nilang naglalaro sa labasan, mas karaniwan ito sa kanila at madalas na tumutubo sa leeg, sa likod, sa braso, sa dibdib, sa siko at kung saan-saan pang madalas nagkikiskisan ang ating mga balat. Kaya sa mga kababaihan po pwede rin silang makaranas sa ilalim ng kanilang mga dibdib. Dahil makati ang buwang araw po pwede pong magkamot ang pasyente at ang worry lang naman natin dito ay kung magkakaroon ng secondary bacterial infection na kasama dahil sa hindi masyadong malinis na kamay. Simple lamang naman po ang pagpiprevent natin dito. Una, dahil sa kainitan ng panahon, ang payo natin ay ang magsuot ng loose o magagaang na mga damit para hindi natatrap ang moisture sa skin. Yung mga anak ninyong bagong panganak, huwag po ninyo ring masyadong balutin lalo na ngayong panahon ng tag-init. Pangalawa, maaari din kayong magbawas ng physical activity dahil may epekto din naman ng init sa inyong mga metabolic rate. Mas mainam na huwag maglagi sa ilalim ng sikat ng araw sa mga panahong ito. Hanggat maaari, manatili sa may shade at huwag na kayo ding masyadong magtipid ng aircon ninyo kung mayroon. Buksan nyo na po yan kasi mas mahal kung kayo po ay ma-heat stroke pa. Kung wala namang aircon, okay na po yung fan. Basta anything na makakabawas sa init ng panahon. Pangatlo, kung matutulog po kayo, mainam na alalahaning kinakailangan din natin ng medyo mas cool at well-ventilated ang inyong mga tulugan. Kinakailangan komportable po kayo. Para ma-diagnose naman ng heat rash o yung buwang araw o yung prickly heat, hindi naman po kinakailangan ng testing dito. Tinitingnan lamang po natin yan at ang history, okay na po yan. At ang best na treatment dito ay ang pagpapalamig ng ating mga balat at pag-iwas sa exposure sa init na maaaring nagdudulot po ng kondisyong ito. Kapag naman kasi nag-cool down na ang balat, nagki-clear up na rin naman ang bungang araw. Para naman sa mga non-pharmacologic treatment natin, pwede kayong maligo with cool shower o magpunas ng malamig na bimpo sa skin para mag-cool down. Umiwas din naman kayo sa mga oily at greasy na pang-apply sa katawan, mga cosmetics at iba pang mga skincare products ninyo. Huwag po yung oil-based dahil maaaring makablock pa yan ng mga pores nyo. Mas lalong magka-clog ang mga sweat ducts nyo yan kapag ganyan ang ginawa ninyo. Mag-sunscreen din kayo dahil napakainit nga. Utang na loob para po hindi masira ang mga balat ninyo. Samahan din natin yan ng paggamit ng sombrero o kung gusto ninyo salakot at payong para protektado kayo. At ayun, sabi ko nga po sa inyo, ayaw na ayaw ko lang naman talagang nagkakasakit kayo at sa huli, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan kaya naman yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!